Karinderya ni Bayaw. Ang utang na loob ay panghabang buhay na tatanawin ng isang tao sa kanyang kapwa na gumawa ng kabutihan para sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na pwede na siya nitong saktan at pailalim na gawan ng karahasan. Magandang araw sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga nakikinig. Ako po si William, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan namin ni Obet, pati ng aking napangasawang si Luciana, sa kamay ng aking bayaw at mga tagapagluto nitong mga aswang sa karinderya. Taong 1994, natapos na ang kontrata namin ni Obet sa construction at wala na naman kaming trabaho. Sa apat naming magkakapatid ay ako lamang ang hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Hanggang sa elementarya lamang ang naabot ko, kung kaya't napakahirap para sa akin ang makahanap ng permanenteng trabaho. Nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo si Ate Bing. Siya ang panganay kong kapatid. Medyo nahihiya akong humingi ng tulong sa kanya dahil alam ko na nagpapaaral pa din siya sa dalawa niyang natitirang high school na mga anak. Isang araw ay may natanggap akong telegrama buhat sa Antique mula kay Kuya Marvin na asawa ng panganay kong kapatid. Nabanggit niya na naubusan sila ng trabahador sa karinderya at kailangan pa nila ng 3 kaya inalok nila ako kung gusto kong magtrabaho. Masaya ako at naisip ko na isama si Obet, ang aking matalik na kaibigan, para kahit paano ay meron kaming trabaho at mapagkakakitaan. Pumayag naman ang mga magulang ko at saka ayokong maging palamunin at pasanin nila ako sa bahay. Pinapaaral pa nila ang dalawa ko pang maliliit na kapatid sa elementarya at kapos na kapos din sila sa pangbabudget. Nagtungo ako sa bahay ni Obet upang ipabatid ang balita. Si Obet naman ay ikatlo sa magkakapatid. Hindi siya nakapagtapos sa sekundarya dahil na rin sa hirap ng buhay at maaga siyang namulat sa pagtatrabaho. Kaya naman noong nagkaroon ng trabaho ang ikalawa niyang kapatid ay tinatanong siya kung gusto niyang mag-aral. Ayaw niyang bumalik sa eskwelahan at mas gusto pa niyang maghanap buhay. Pagkadating ko sa bahay niya ay inabutan ko siyang nakahiga sa duyan at nagbabasa ng magasina. Ipinaalam ko ang tungkol sa liham na ipinadala ng bayaw ko. Pagkatapos kong magpaliwanag ay nagtanong sa akin si Obet. Pare, nabanggit ba ng bayaw mo kung anong klaseng trabaho ang inaalok niya sa'yo? Umiling ako. Hindi pare, pero sigurado ako na kaya natin ang trabaho sa karinderya. Mas pipiliin ko na doon na magtrabaho at baka may pabahay at pakain pa tayo ng bayaw ko. O di ba? Makakalibre pa tayo. Hindi ko siya masyado nakakasama at hindi rin kami malapit sa isa't isa, pero alam ko na meron siyang malasakit sa akin, pati sa pamilya ko simula nung mapangasawa niya si Ate Bing. Kaya walang problema sa akin kung magtatrabaho ko sa karinderya niya. O ano? Sasama ka ba sa akin? Bagyang nag-isip si Obet bago siya pumayag. Nagkasundo kami na umalis sa kinabukasan. Tamang-tama at may natitira pa akong pera na pamasahe. Kaya naman maaga pa lang ay naggayak na kami na mga dala namin. Sumapit ang kinabukasan, bukang liwayway pa lang ay nagpaalam na kami sa aming mga magulang. At nang may humintong bus sa tapat ng bahay namin ay kaagad kami sumakay ni Obet. Tag-araw noon at maalinsangan na ang paligid kahit hindi pa sumisikat ang araw. Matapos namin makasakay sa bus ay lumipat naman kami sa lantsa na di makina at naglayag kami ng mahabang oras. Inabot na kami ng kinabukasan bago kami nakarating sa Antique. Pagod na pagod at puyat kami sa biyahe, pero busog naman kami sa mga pagkaing itinitinda sa mga sasakyang sinakyan namin.
Nang makaabot kami sa malaking karinderya ni Kuya Marvin, ay namangha kami sa dami ng mga kostumera na kumakain sa loob nito. Pumasok kami at kaagad kaming napansin ng bayaw ko. Niyakap ako at tinakbayan ng bayaw ko, saka siya nagsalita. "Oh, bunso, kamusta ka na? Lalo kang gumagwapo ah. Saka lumaki na rin pala ang katawan mo. Heto ang karinderya ko. Kaso, ang natitirang pwesto lamang dito, ang bakante, ang tagahugas lamang. Okay lang ba sa'yo ang ganyang trabaho?" Tanong niya sa akin. Sumabat sa usapan si Obet pagkatapos ay magalang siyang nagpakilala kay Kuya Marvin. "Opo, kahit ano po posisyon sa trabaho tatanggapin namin. At alam po namin kayang-kaya namin ang trabaho dito. Hindi po kami mamili sa trabaho, basta marangal. At saka marami na din po kami karanasan sa iba't ibang trabaho, kaya hindi po kayo mapapahiya sa amin." Natutuwa si Kuya Marvin at mukhang naaaliw siya sa mga sinabi ng kaibigan ko. "O sige, hali kayo at dadalhin ko kayo sa inyong mga magiging silid dito sa karinderya," sabi ni Kuya Marvin. Dinala niya kami sa may likod ng karinderya at meron doong kwarto na may double deck na kama, saka maliit na electric fan at radyo. "Dito kayo matutulog. Ito ang dating silid ng dalawa kong tagahugas. Nag-resign na sila at nagtungo sa Pampanga dahil may kumuha sa kanila na manager ng isang restaurant. Medyo maliit ang kwarto pero sigurado naman akong makakatulog kayo dito ng maayos," dagdag pa ni Kuya Marvin. Nagpasalamat kaming dalawa kay Kuya Marvin at pagkatapos nun ay nagtungo naman kami sa kusina at ipinakilala niya sa amin ang mga makakasama namin sa trabaho. Ipinakilala niya sa amin ang dalawang taga-silbi na sina Patrick at Luciana. Mabait sila at medyo kinilig ako kay Luciana dahil matatamis ang mga ngiting ipinupukol niya sa akin. Ang kasunod na ipinakilala sa amin ay ang dalawang tagapagluto na sina Enriquez at Malina. Hindi ko alam kung bakit pero parang bumigat ang pakiramdam ko sa kanila. Isa pa, matatalim at pailalim kung tumingin sila sa amin. Kinilabutan ako kaya umiwas akong makipag-eye to eye sa kanila. Sinabihan kami ni Kuya Marvin na pwede na kaming makapagsimula sa bandang hapon at sina Enriquez at Malina na ang bahala sa aming magturo ng mga dapat naming gawin sa lababo. Bago pa muling maging abala si Kuya Marvin ay saglit ko siyang nakakwentuhan. "Kuya, kasama mo ba dito si Ate Bing, pati ang mga anak mo?" Bunso, nasa Tarlac silang lahat at abala ang asawa ko sa pagtatrabaho. Tuwing bakasyon lamang ng mga anak ko sila pumupunta dito. Hayaan mo, at kapag nakapagbakasyon sila dito sasama ka namin para naman makabanding mo si Ate Bing mo, pati ang mga pamangkin mo," sabi ni Kuya Marvin. Nagpasalamat ako kay Kuya Marvin at pagkatapos nun ay narinig ko na si Luciana na tinawag ang pangalan ko at inalok akong kumain sa may kusina. Magkakasalo kaming apat sa pagkainan, samantalang hindi namin kasama ang dalawang tagapagluto. "Teka, bakit hindi sumalo sina Enriquez at Malina?" tanong ko. Tumugon si Patrick. Maaga silang kumakain dahil abala sila sa pagluluto." At dahil doon ay hindi na ako nagtanong pa sa kanila dahil ayoko magmukhang tsismoso at malaman ang mga bagay na hindi ko dapat malaman. Bago pa lang ako doon at ayokong pag-isipan ako ng masama o mapahiya ako sa aking bayawa. Tinuruan kami ni Patrick at Molina sa mga dapat gawin sa paghuhugas sa lababo at nang makabisado na namin lahat ay saka kami nagsimula sa pagtatrabaho. Hindi pala madali at talagang nakakaubos ng lakas lalo pat napakaraming kumakain sa karinderya. Gabi na rin nang magsarado ang karinderya at talagang pumulakda ko sa kama. Sa sobrang pagod ko, nakapagpalit naman ako ng damit at nakapagpunas ng katawan bago natulog.
Kinabukasan, maaga kaming pumasok sa trabaho. Masiglang masigla kami at talagang may ngiti kami sa mga labi na bumati sa aming mga kasamahan sa trabaho. Binigyan kami ng pandesal at kape ni Luciana, kaya naman talaga akong natuwa at nahulog ang loob ko sa kanya. Napaghahalataan kami ni Patrick at Obet na may namumuong lihim na pagtingin sa isa't isa. Pero sa kabila nun, ay ganoon na lang ang pagtataka ko nang mapansin ko na hindi masyadong malapit sina Patrick at Luciana sa dalawang tagapagluto. Isa pa sa nadiskubre ko ay hindi pala nagmula sa karinderya ang mga kinakain naming mga ulam sa tanghalian. Kaya naman naglakas loob akong magtanong habang kumakain kami ng tanghalian. Bakit ba hindi kayo kumakain ng mga ulam dito sa karinderya? Mukha namang masasarap ang mga inihahandang pagkain dito. Sumagot si Luciana. Pabulong siyang nagsalita at nagpalingalinga sa paligid na para bang natatakot na may makarinig sa usapan. Alam mo kasi, ang totoo pinaghihinalaan namin mga aswang ang dalawang tagapagluto. Minsan inahuli sila ni Patrick na may kinaing laman loob sa kabilang kusina at hindi niya mawari kung laman loob yun ng hayop o tao dahil hilaw at puno ng dugo ang mga nilalantakan nilang pagkain. Matapos kong lagukin ang kape ay napaubo ako sa sobrang gulat at takot sa mga narinig ko kay Luciana. Nagkatinginan kami ni Obet na para bang iisa naman ang laman ng aming isip. Teka, alam ba ni Bayawang tungkol doon? Naguguluhan kong tanong. Nagulat ako nang biglang tumahimik si Luciana at kahit paulit-ulit ko siyang tinatanong ay hindi na siya sumagot sa akin. Bagkus ay dire-diretso na siyang kumakain ng tanghalian. William, pagpasensyahan mo na si Luciana dahil hanggang doon lamang ang kaya niyang maibigay na impormasyon sa'yo. At kaya hindi kami kumakain ng kahit na anong pagkain na niluto niya dahil takot kaming mayanggaw. Pakiramdam namin hindi karne ng hayop ang nilalagay nila sa ulam kung hindi karne ng tao na ginagamitan nila ng tagabulag. Natatakot lamang kaming umalis dahil malaki ang respeto namin at utang na loob kay Sir Marvin. O sige na, kumain na tayo at marami ngayong customer. Tsak mapapagalitan tayo kapag babagal-bagal tayong kumilos, sabi ni Patrick. Tumigil na ako sa pagtatanong at nagmamadali na ako sa pagsubo ng pagkain. Lumipas ang mga oras at bumalik na kami sa mga kanya-kanya naming mga gawain. Hindi pa kami nakatitiyak kung paniniwalaan namin ang mga sinabi nila dahil hindi pa namin nakikita ng personal kung kumakain nga ba ng mga laman loob ng tao ang dalawang tagapagluto. Isang araw, hindi pumasok si Enriquez at may mahalaga siyang okasyon na dadaluhan kasama ang pamilya sa La Union. Kailangan ni Malina ng makakatuwang sa pagluluto dahil hindi niya kakayaning mag-isang magluto. Kaya naman, inatasan ni Kuya Marvin si Patrick na tumulong na muna pansamantala kay Malena habang wala si Enriquez. Sa 2 araw na nagdaan ay hindi namin nakakasama si Patrick at madalang namin siyang makita dahil maaga silang umuuwi sa gabi, kaya nag-aalala kami sapagkat hindi namin alam nila Obet at Luciana kung anong nangyari dito. Makalipas pa ang 1 araw ay bumalik si Enriquez, kaso ay hindi naman nakapasok ng trabaho si Patrick dahil nagkaroon siya ng sakit. Lalo kami kinutuban na posibleng may nangyari sa kanyang masama at may kinalaman pa doon si Malina. Noong bumisita kami sa bahay niya ay hindi kami pinatuloy ng kanyang ina dahil nakakahawa ang sakit nito at hindi siya pwedeng bisitahin ng ibang tao. Nangilabot kami ng marinig ang nakakapangilabot niyang mga sigaw mula sa loob ng sala. Parang hindi na siya tao at tila isa bang mabangis na halimaw. Pero minabuti namin igalang ang desisyon ng kanyang ina. Makalipas ang 2 araw ay bumalik sa karinderya si Patrick.
Subalit nagpaalam na siya sa amin pati kay Kuya Marvin. Paliwanag niya sa bayaw ko ay may kumukuha sa kanyang kaibigan ng tatay niya na may-ari ng isang seafood restaurant doon sa Albay at mas malaki ang oportunidad niya kaysa magtrabaho sa karinderya. Nagpasalamat siya sa kabutihan ni Kuya Marvin pero bago siya umalis ay kinausap niya kami sa may bahaging silid namin ni Obet kung saan malayo kami sa dalawang tagapagluto. Ayon sa kwento ni Patrick, siya ay tinukso ni Malena at tila na hipnotismo upang mapasunod nito sa lahat ng bagay na iutos sa kanya. Pinakain siya nito ng inihandang mga putahing ulam para sa kanilang tanghalian at hapunan. Matapos ang unang araw ay nakaramdam si Patrick ng kakaibang pagbabago sa kanyang katawan hanggang sa unti-unti na siyang naglalaway at maghangad ng karne ng tao. Hindi tumatanggap ng sinumang bisita ang pamilya niya sa takot na makita silang isa palang ganap na aswang. Mabuti na lamang at bago pa siya makagawa ng karahasan ay ipinatawag ng mga magulang niya ang kilalang albularyo sa kanilang barangay at siya ay ipinagamot. Nang magamot at makaligtas siya ay mabilis siyang tinulungan ng tatay niya na makakuha ng ibang trabaho na malayo sa Antique para makaiwas at makalayo siya sa mga aswang. Nangako siyang magtetelegrama sa amin at babalitaan niya kami sa mga nangyayari sa kanyang buhay doon at kung magtatagumpay man siya ay tutulungan niya kami maipasok din sa trabaho para magkasama-sama kaming muli. Matapos siyang makapagpaalam sa amin ay napuno kami ng lungkot. Kahit kumuha ng bagong tagasilbi si Kuya Marvin ay hindi rin namin siya kaagad na nakapalagayang loob dahil may pamilya ito at maagang umaalis dahil may sanggol pa ito nga pinapadede. Hindi nagtagal at marami na nga kaming napapansing kababalaghan at hiwaga sa karinderya. Minsan ay nahagip ng paningin ko si Kuya Marvin na masayang kinakausap ang mga customer at huling-huli ko na nanlilisik ang mga mata niya habang nagbabaga naman ang mga mata ng customer. Nanlamig ang mga kamay ko at nagtaasan ang balahibo ko sa aking katawan nang mapagtanto ko na aswang si Kuya Marvin pati ang mga suki sa karinderya. Hindi lamang iyon ang unang beses na natakot ako at nakakita ng mga nakakakilabot na pangyayari. Isang araw ay inutusan kami ni Obet na kargahin ang isang treya ng itlog pati ang mga gulay patungo sa kusinang pinaglulutuan nila Enriquez at Malina. Medyo malansa ang buong kusina. Umaalingasaw ang baho na parang may humalo pang amoy na nabubulok na bangkay. Nagtaka ako dahil hindi naman na isda ang niluluto nila kung hindi karne. Papaalis na kami ni Obet nang mapasulyap kami sa mga niluluto nila sa kawali. Naggigisa sila ng walang bawang at sibuyas. Pagkatapos ay may nakita kami mga piraso ng daliri na inihalo nila sa mga sangkap sa kawali. Halos masuka-suka kaming umalis sa kusina. Pagbalik namin sa kabilang kubikela ay sumuka kami sa lababo at talagang pinagpawisan kami ng malamig. Diyos ko, umalis na tayo dito. Baka sa susunod di tayo nang ihandang ulam ng mga dalawang tagapagluto. Saad ni Obet. Huminahon ka pare. Huwag ka magalala at hanap tayo ng tiyempo para makalis dito. Nahiya ko kay Kuya Marvin. Malaki ang utang na loob natin sa kanya dahil siyang nagpasok sa atin sa trabaho. Hindi ba wala ng respeto kung basta-basta na lamang tayong magpapaalam at aalis sa karinderya? Sabi ko naman. Sumagot si Obet. Pare, hindi natin mapapakinabangan yung utang na loob mo kung mamamatay tayo sa lugar na to at aadubuhin tayo ng mga aswang. Huwag mo nang pairali ng pride mo at baka mamaya ikaw ang gawing fried chicken ng mga aswang dito. Sa mga sandaling iyon ay hindi ako nakapagsalita. Sumapul ang mga sinabi ni Obet. May punto siya subalit wala pa akong lakas ng loob noon para umalis sa karinderya. Ayoko ring mawalan ng trabaho
dahil tumutulong ako sa mga magulang ko na makapagpadala ng pera na panggastos sa aming pamilya. Dumako ang ikatlong beses na may napansin kaming kababalaghan sa dalawang tagapagluto. Minsan akong tumulong kay Patrick sa pagsisilbi sa mga kumakain dahil may binibili sa tindahan si Luciana. Nagtungo ako sa may kusina para kunin ang mga pagkain. May nasagi ako sa isang malaking supot na malapit sa may lutuan. Binuksan ko ang naturang supot at talagang bumaliktad ang aking sikmura nang makita ko ang malansang loob at laman loob ng tao. Dali-dali ko nga itinali ang supot bago pa ako makita ni Enriquez at Malina. Mabilis na lumapit sa akin si Malina at nagwika. "Anong tinitignan mo dyan?" Sumagot ako na pinagpapawisan ng malamig. Wala. Nasaan nga pala yung mga pagkain?" Ibinigay sa akin ni Malina ang dalawang plato na may lamang pork chop at fried chicken. Kumuha ako ng malaking tray at inilagay doon ang mga pagkain. At walang lingon-lingon ay dumiretso ako sa mga suki at inilagay sa hapag ng mga umorder ang pork chop at fried chicken. Ilang minuto akong nagsisilbi sa mga kumakain hanggang sa bumalik si Luciana. Bumalik ako sa may lababo kasama si Obet at ikinuwento ko sa kanya ang buong nangyari. Hindi ko makakalimutan lahat ng mga nakita ko at hanggang sa panaginip ko ay nakikita ko ang imahe ng mga laman loob ng tao na niluluto ng dalawang tagapagluto sa kusina. Lumipas ang ilang linggo ay naibsan kahit papaano ang aking takot at pangamba nang maging mas malapit pa kami ni Luciana sa isa't isa. Tumibok na talaga ang puso ko para sa kanya at nasigurado ko na siya na nga ang babaeng aking iniibig. Lumalim at naging magkasintahan kami ni Luciana. Nagbunga ang pagmamahalan namin kaya nang makaipon ako ng pera ay nagpasya kami na magbakasyon na muna sa probinsya ko dahil medyo masilan ang pagbubuntis niya. Isa rin iyon sa magandang pagkakataon para makapag-isip-isip kami na humanap ng ibang trabaho. Lalo pa't nagtetelegrama sa amin si Patrick at nabanggit niya na may papalis sa kanilang waiter sa kasunod na buwan. Kaya pwede kami mag-apply doon ng trabaho sa Albay. Sa totoo lang, Mr. Narrator, ayokong magtagal sa karinderya dahil habang tumatagal ay lalong dumarami ang mga katatakutan at kababalaghang nararanasan namin sa dalawang tagapagluto. Nagpaalam ako kay Kuya Marvin, pati kay Enriquez at Malina. Bagay na kanilang ikinalungkot. Kaya hinayaan na muna nila kaming makapagbakasyon. Samantalang ayaw magpaiwan ni Obet at nagpumilit siyang sumama sa amin pabalik sa probinsya. Kaya pinakausap ko siya kay Kuya Marvin kung ano-ano ang katramahang sinabi ko para mapaniwala na kailangan makauwi ni Obet sa probinsya kahit ang totoo ay hindi na siya makatagal sa karinderya at ayaw niyang maiwan sa piling ng mga aswang. Pinayagan naman kami ni Kuya Marvin. Nauunawaan niya ang sitwasyon namin at dahil doon ay ura-urada kaming umalis sa kasunod na araw. Nang makapagpaalam kami sa dalawang tagapagluto, ay hinawakan nila ang tiyan ni Luciana, nagbigay sa kanya ng kirot bago pa kami umalis. Sumakay kaming tatlo sa bus at paglingon ni Obet sa bandang hulihan sa amin ay para siyang maiihi sa sobrang takot. "Anong nakita mo? Bakit parang namumutla ka sa takot?" Tanong ko sa kanya. "Pare, mukhang sinusundan tayo ni Sir Marvin, Enriquez at Malina." Pilit niyang itinuturo ang nakita niya sa may bandang likuran. Paglingon namin ni Luciana ay nakita nga namin doon silang tatlo na may mga suot na sombrero at shade sa kanilang mga mata. Kumapit sa damit ko si Luciana at mukhang takot na takot siya. "Mahala, sinusundan nila tayo.
Kaya nila tayo sinusundan dahil gusto nilang kainin ng aking sanggula. Sabi ni Luciana. Saglit akong natuliro at pagkatapos ay kinabahan ako, pero ganoon na lang ang pagtataka ko kung paano sila nakaalis sa Antique, samantalang napakaraming trabaho sa karinderya. Teka, paano nakaalis si Bayaw samantalang siya ang manager ng karinderya at kasama pa niyang dalawang tagapagluto? Tanong ko sa aking sarili. Tumugon si Obet. Ano ka ba? Walang imposible sa mga aswang, lalo't pagkaya ng pinag-uusapan. At saka, makapangyarihan si Sir Marvin. Marami siyang pwedeng pakisiyuan na magbantay sa karinderya dahil maraming nag-a-apply ng trabaho sa kanya. Sabi ni Obet. Napakunot ang noo ko. Bakit alam mo ang tungkol sa mga aswang? Siguro aswang ka din. Binatukan ako ni Obet sa aking sinabi. Ikaw talaga, nakakapagbiro ka pa. Alam mo naman na nasa pangaliw ang buhay natin. Kilala mo si Lolo Walter na albularyo, kaya may kaunti akong kaalaman sa mga ganyang mga aswang. Ganito na lang. Magpahinto tayo sa konduktor kahit medyo malayo pa sa bahay natin. Tapos lakarin na lamang natin. Kapag sumunod pa din sila sa atin, siguradong mga aswang sila. Pero kung hindi, malalaman natin kung aswang sila o hindi. Maliwanag ba? Hindi na kami binigyan ng pagkakataon ni Obet para makapagsalita. Bigla siyang sumigaw sa konduktor at huminto ang bus. Bumaba kaming tatlo at napansin naming makulimlim at kumukulog. Nagmamadali kaming lumakad patungo sa aking bahay. Paglingon ko ay nakasunod sa aming tatlo sina Bayaw, Enriquez at Malina. Doon ko napagtanto na posibleng mga aswang nga sila. Pagkadating namin sa bahay ay biglang bumuhos ang malalakas na patak ng ulan. Pumasok kami sa loob ng bahay at sinalubong kami ng pamilya ko. Nagmano kami sa mga magulang ko at ipinakilala ko sa kanila si Luciana. Mahabang paliwanagan ang sinabi ko at nabanggit ko sa kanila na pagkatapos niyang makapanganak, saka kami magpapakasala. Natuwa ang aking mga magulang dahil sa wakas ay magkakaapo na sila, pero kinakabahan sila nang malaman nila ang tungkol sa karinderya ni Kuya Marvin, pati sa pagiging aswang nito at ng dalawang tagapagluto. Nalaman din ng mga magulang ko na sinundan nila kaming tatlo sa probinsya dahil sa buntis si Luciana. Sa hindi ko inaasahan ay biglang nagsalita si Luciana at nabanggit niya sa aming kapatid na nasa labas pala si Kuya Marvin, sina Enriquez at Malina. At sigurado siyang ang dalawang tagapagluto ang nakahawa kay Kuya Marvin, kaya siya naging aswang. Diyos na mahabagin, sigurado akong hindi alam ni Bing ang aswang na asawa niya. At malamang minarakahan ni Malina ang tiyan ni Luciana, kaya kahit saan kayo pumunta ay madali kayo matatagpuan. Sabi ng aking ina. Sumabat sa usapan si Obet na mukhang may naisip na magandang ideya. Alam ko na, ang mabuti pa, pare pumunta tayo sa bahay ng lolo ko at makumbinsi natin siyang manatili sa inyong bahay para mataboy niya yung mga aswang na yan at hindi makaya ng sanggol na sa sinapupunan ni Luciana. Sumang-ayon ang mga magulang ko sa sinabi ni Obet. Mabuting ideya yan. Kapag tumila ang ulan, magtungo kayo sa bahay ni Ka Walter at ipaalam ninyo ang nangyayari. Kami na ang bahala kay Luciana. Tumalima kaming dalawa ni Obet. Muling nagsalita si Obet. Kapag wala po kami ni William, magsunog po kayo ng goma sa bakuran. Subalit medyo imposible na makalikha ng apoy dahil basa ang lupa. Sige, ganito na lamang. Maglagay kayo ng kurtinang itim, tapos pagsuotin nyo ng itim na damit si Luciana dahil takot doon ang mga aswang. Kumuha din kayo ng buho at ilagay sa bintana. Sabi ni Obet. Sumang-ayon ang mga magulang ko. At nang tumila ang ulan sa labas ng bahay, ay kaagad akong nagpaalam kay Luciana. Mahal ko, mabilis lamang kami at huwag kang mag-alala.
hindi ka pababayaan ng pamilya ko. Sabi ko. Tumugon si Luciana. Mag-iingat kayo ni Obet. Kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hinalikan ko siya sa noo bago lumabas ng bahay. Dumaan kami sa ilang kabahayan bago kami nakarating sa bahay ni Ka Walter. Eksaktong pagbukas ng pinto ay bumungad ang matanda. Nagmano kami at pinapasok kami sa loob ng kanyang bahay. Kaso noong tanungin si Obet ng kanyang lolo kung bakit siya bumalik sa probinsya, ay nabanggit niya na magbabakasyon siya at dahil doon ay bigla itong nagalit at pinaghampas siya ng walis tingting. Por Diyos ko santo, magtapat ka nga. Nasisante ka ba sa trabaho? Kaya ka nagbabakasyon dito? Diyos ko, nasa Cagayan ngayon ang pamilya mo at dumalo sa reunion ng kamag-anak ng tatay mo. Kapag nalaman nila ito, siguradong sasama ang loob nila. Umiiwas si Obet sa mga paghampas sa kanya ni Ka Walter. Inawat ko silang dalawa at pilit na pinapakalma si Ka Walter. Lolo, ano ba? Itong gwapo ninyong apo hindi magsisinungaling sa inyo. Hindi nga ako nasibak sa trabaho. Totoo nagbabakasyon lamang kami dito ni William at masaya ng pagbubuntis ng kanyang kasintahan. Kaya pati kami pumunta dito para humingi sa inyo ng tulong at nasa peligro ang buhay ng kasintahan ni William. Sabi ni Obet. Dahil doon ay tumigil si Ka Walter, lalo na nang mapaliwanagan ko siya ng maayos. O sige, bigyan niyo ako ng ilang minuto para makapag-impake ng mga gamit. Binitbit ni Obet ang buntot pagi, samantalang ako ay may dalang sisidlan na puno ng ilana. Si Ka Walter naman ay may dalang itak at sanga na lumabas ng bahay. Pagkadating namin sa bakuran ng bahay ay tumambad sa harapan namin ang tatlong malalaking asong namumula ang mga mata. Pilit na umaatake sa aking ama na may hawak na itak. Nagmamadali kami marating sa bakuran at pinaghagupit ni na Ka Walter at Obet ng sanga ng kalamansi at buntot ng pagi ang tatlong aso. Pagkatapos ay inutusan ako ni Ka Walter na sabuyan ang mga ito ng lana buhat sa dala kong sisidlan. Umusok ang mga katawan at nanghina ang tatlong malalaking aso. Pagkatapos ay pinagmumura sila ni Ka Walter. Lumayas na kayo dito at huwag nang babalik kung ayaw ninyong maagnas ang mga katawan ninyo sa bakurang ito. Nanlaban pa rin ang mga aso subalit biglang nagbago ang kanilang mga anyo. Kitang-kita naming naging tao ang mga aso sa katauhan ni na Kuya Marvin, Enriquez at Malina. Sunog ang kanilang mga katawan at tumambad sa amin ang mga hubad nilang katawan. Umatras sila ng umatras at nagkandarapang tumakbo palayo sa aming bahay. Hanggang sa hindi na namin sila nasundan ng tingina. Pumasok kami sa loob ng bahay at niyakap ko ng mahigpit si Luciana. Mahal ko, tumigil ka na sa pag-iyak dahil umalis na ang mga aswang. Totoo nga ang aswang ang bayaw ko, pati ang dalawang tagapagluto. Wika ko. Kumalma naman si Luciana at nagpasalamat kami sa kabutihan ni Ka Walter at Obet. Pagkatapos ay nagpaalam na sila sa amin para bumalik sa kanilang bahay. Kinaumagahan, nag-usap kami ng mga magulang ko ukol sa desisyon namin sa aming trabaho ni Luciana doon sa Antique. Anak, babalik ka pa ba sa karinderya ng bayaw mo? Mukhang hindi magandang desisyon yun. Inay, nag-usap na po kami ni Luciana at sa tingin ko pabor din kay Obet na mag-resign kami sa karinderya. Natakot na din po ako sa kaligtasan namin. May lamat na din ang tiwala ko kay Kuya Marvin. Kung bumalik man kami sa karinderya niya, kaya mas makakabuti kung kami na mismo ang lumayo sa kanya at umiwas na lang sa gulo. Sagot ko kay nanay. Iginalang ng mga magulang ko ang aming mga pinagkasundo ang desisyon, kaya sa mga sumunod na araw ay pumunta ako sa bayan kasama sina Obet at Luciana. Nakitawag ako sa telepono sa kakilala ko na tendera doon at nakipag-usap ako ng masinsinan kay Kuya Marvin. Ipinaliwanag ko na para
Sa ikatatahimik naming mga buhay ay nagpasya kaming tatlo na mag-resign sa pagtatrabaho sa karinderya at maghahanap na lamang ng ibang trabaho. Humingi ng paumanhin sa akin si Kuya Marvin, pati kay Luciana, pero sa huli na ang lahat, kamuntik na niya itong mapatay, pati ang sanggol namin. Hindi ko alam kung paano ko matatanggap ang paghingi niya ng tawad, pero nagpapasalamat ako sa pagbibigay niya sa amin ng trabaho. May utang na loob man ako sa kanya ay hindi ibig sabihin noon ay habang buhay na akong magsisilbi at magtatrabaho sa kanya. Hindi rin ibig sabihin ay kakalimutan ko na ang mga ginawa nila sa kasintahan at magiging anak ko. May sarili akong desisyon kung ano ang mas makakabuti para sa akin. Naintindihan niya ang desisyon namin at kahit labag sa loob niya ay tinanggap niya ang pagre-resign namin sa trabaho. Nag-isip kami sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ay sinubukan namin makipagsapalaran ni Obet sa Albay. Habang si Luciana naman ay naiwan sa puder ng aking pamilya. Nangako ako na babalik ako bago siya makapanganak. Kailangan ko lamang makaipon ng pera para sa kanyang panganganak at pagpapakasal namin. Kaya napilitan akong tanggapin ang trabaho kahit na napakalayo nito sa probinsya namin. Tumupad nga si Patrick sa usapan namin at tinulungan niya kaming makapasok sa seafood restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan. Kinuha kami magluluto sa loob at kahit papaano, nakapag-uuwi kami ni Obet ng pera sa aming mga pamilya. Ilang buwan akong nagtrabaho at mabuti na lamang at mabait ang aming boss. Bago makapanganak si Luciana ay pinayagan niya akong makauwi sa probinsya. Natulungan ko na madala sa ospital sa bayan si Luciana para makapanganak. Nakabayad ako sa ospital at nabawasan ko ang iniipon kong pera. Biniyayaan kami ng malusog na sanggol na lalaki. Nagpakasal kami at ang mga pamilya at mga kaibigan lamang ang dumalo. Nagkasundo kami mag-asawa na hindi na muna magtatrabaho si Luciana hanggang sa makalakad na ang aming anak para naman maalagaan niya ng husto ang aming unang anak habang ako ay nagtatrabaho sa malayo. Lumipas ang panahon. Nasa 3 taon na noon ang anak namin nang magdesisyon si Luciana na magtrabaho sa restaurant na pinagtatrabahuhan namin ni na Obet at Patrick. Masayang masaya ako dahil nagkakasama-sama na naman kaming 4. Nasa pangangalaga naman ng mga magulang ko ang aking anak. Kaya wala akong ipinag-aalala dahil nasa mabuti siyang kalagayan. Minsan bumibisita sa amin si Ate Bing at doon ay hindi niya napigilan ng mga magulang ko na ipagtapat sa kanya ang ginawa ng asawa niya sa aking asawa pati sa aking anak. Humagulgol sa pag-iyak si Ate Bing at humingi siya ng tawad sa amin, pati sa akin, pati sa aking asawa. Nabanggit niya na wala siyang alam na aswang na pala si Kuya Marvin dahil hindi naman niya ito kinakitaan ng mga kakaibang kinikilos at isa pa ay napakadalang nilang magkita at kung magbakasyon man siya sa pamilya nila ay iilang araw lamang ito at bumabalik na din kaagad sa trabaho. Pinakiusapan ko siya na huwag makipag-away sa bayaw ko pero sinigurado niya na mag-uusap lamang sila kaharap ang kanilang mga anak sa susunod na pagkikita nila. Sa matagal na panahon ay napatawad ko na rin si Kuya Marvin sa kanyang kasalanan sa aming mag-anak. Kahit na hindi kami nagkita at nagkausap ay ramdam ko ang tunay niyang pagsisisi at paghingi ng tawad. Marahil ay dala ng halimaw sa kalooban niya kaya nagawa niya ang ganoong karahasan. Naging maayos ang buhay ko sa pinasukan kong trabaho. Hindi na kami nakakaramdam ng anumang pangamba at takot ng mga kaibigan ko. Mababait at mapagkakatiwalaan namin ang mga empleyado sa restaurant at taon-taon ay tumataas ang pasahod sa amin ng aming boss. Hindi nagtagal ay bumukod din kami ni Luciana ng bahay pero kapitbahay lang naman namin ang aking mga magulang. At sa tuwing nasa trabaho kami ay nakahabilin pa rin ang aming anak sa pangangalaga ng aking mga magulang.
Wala na akong nabalitaan sa dalawang tagapagluto sa karinderya. Mabuti na rin iyon dahil natahimik na ang mga buhay namin at hindi na kami sinasalanta ng mga aswang. Nagkaroon pa kami ng ikalawang anak. Sa pagkakataong yun ay babae naman ang kasunod naming supling. Nabigyan kami ng orasyon at proteksyon ni Ka Walter. Kaya noong makapanganak sa probinsya si Luciana ay hindi siya nahirapang makapanganak at walang umaaligid sa kanyang mga aswang. Isang araw, nagulat na lamang kami nang biglang dumating sa araw ng binyag si Ate Bing pati si Kuya Marvin sa probinsya. Pinatuloy namin sila sa aming bahay kasama ang buong pamilya namin. Sa pagkakataong iyon ay sinimplihan kaming kausapin ni na Ate Bing at Kuya Marvin malayo sa aming mga magulang. Nabanggit ni Kuya Marvin na nagbago na siya at nakukontrol na niya ang pagiging aswang sa pamamagitan ng bayabas na itinuro sa kanya ng isang albularyo na buhat sa Quezon. Natuto siyang magtimpi sa kanyang sarili at ipinaglaban ang halimaw sa kanyang kalooban. Simula nang makontrol niya ang pagiging aswang, ay sinarado na niya ang karinderya at hindi na rin niya kinontak ang dalawa niyang kapatid sa labas. Pinilit niyang mabuhay ng normal sa tulong ni Ate Bing pati ng kanyang mga anak. Mahirap man sa una, nalagpasan din niya ang malaking pagsubok sa kanyang buhay. Nagtayo siya ng isang simpleng restaurant sa Antique at kumuha siya ng mga totoong taong masisipag at masikap na mga trabahador at talagang hanggat maaari ay sinusubukan niyang kumain ng gulay at mga isda. Sa mga sandaling iyon ay naramdaman at nakita namin ang malaking pagbabago ni Kuya Marvin. Kita ko ang pagiging mapagkumbaba niya at pakikisama sa aming lahat, partikular na kay Luciana at sa aming mga anak. Wala na akong nararamdamang anumang panganib kung kaya't ipinakita ko sa kanya na tanggap ko na siya at palagi siyang welcome sa aming pamilya sa tuwing siya ay bibisita sa amin sa probinsya. Masayang masaya si Kuya Marvin dahil sa wakas ay napatawad na namin siya ng asawa ko at bumalik ang aming magandang samahan. Subalit, lumipas lamang ang ilang buwan ay bigla kami binulabog ng panibago na namang panganib ni Luciana. Isang gabi, papauwi na kami sa apartment na tinutuluyan namin nang biglang may nasalubong kami dalawang malalaking itim na ibon. Pumapagaspas ang mga pakpak nito sa kalangitan at hindi namin sila pinansin at dire-diretso pa rin kami sa paglalakad nang may lumapag sa likuran namin. Napahinto kami sa paglalakad nang may sumitsit sa aming likod. Nagimbal kaming dalawa at halos magkasabay kaming lumingon at ganoon na lamang ang ikinagulat namin nang makita naming muli sila ni Enriquez at Malena na nasa kaanyuan ng pagiging aswang. Nagtagpo-tagpo tayong muli, masiglang sabi ni Malena. Ano bang kailangan niyo sa amin? Tanong ko. Tumugon si Enriquez. Kayo ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay namin. Hindi namin kayo mapapatawad. Sumalakay silang dalawa nang biglang may humarang sa aming malaking ibon na ilang pulgada ang mga pakpak nito. Kinalaunan ay nagbagong anyo ang malaking ibon bilang si Kuya Marvin. Hindi ko alam kung paano niya kami natuntun pero hinarangan niya kami at binulyawan niya ang dalawang aswang. Binabalaan ko kayo. Umalis kayo at lubayan ninyo sila. Hindi sila ang may kasalanan kung bakit minalas ang buhay ninyo. Kung hindi kayo, itinuring ko kayong mga kapatid. Pero kung ipagpapatuloy ninyong patayin ang bayaw ko at asawa niya, ay mapipilitan akong parusahan kayo. Nagimbal kami sa katapangan at lakas ng loob na ipinakita ni Kuya Marvin. Hindi namin inaasahan na umatras ang dalawang tagapagluto. Nagbalik sila sa anyo ng pagiging malaking ibon at pagkatapos ay pumagaspas sila sa kalangitan at naglaho sa karimlan. Nabanggit sa amin ni Kuya Marvin na inalam niya kung saan kami matatagpuan dahil malakas ang pakiramdam niya na babalikan kami ng mga kapatid niya sa labas para lang patayin. Kaya binalak niya kaming iligtas
sa kapahamakan. Nagpasalamat kami kay Kuya Marvin at inanyayahan namin siyang magpahinga na muna ng magdamag sa aming apartment. Hindi naman kalakihan ang espasyo pero may dalawa kaming silid, isa sa aming mag-asawa at isa para sa bisita. Kumain na muna kami ng hapunan bago nagpahinga. Subalit sa kinaumagahan, paggising naming mag-asawa ay hindi na namin siya nasilayan. Nag-iwan siya ng sulat na nagsasabing maaga siyang umalis para bumalik sa Antique dahil marami pa siyang aasikasuhin sa restoran. Ipinangako niya na hindi na kami babalikan ng kanyang dalawang kapatid sa labas dahil takot ito sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa mga nangyari. Sa ikalawang pagkakataon ay hindi matumbasan ang utang na loob namin kay Kuya Marvin. Iniligtas na niya ang buhay namin at sinakripisyo niya ang pagiging kapatid upang maprotektahan kami sa kapahamakan. Naantig ang puso ko sa ginawa niyang kabayanihan at kabutihan sa aming mag-asawa. Sa tuwing nagbabakasyon kami sa probinsya ay sinusulit namin ang mga sandaling kapiling namin ang aming mga anak, pati ang mga kapatid at magulang ko. Madalang na umuwi si Ate Bing pati si Kuya Marvin dahil abala sila sa kanilang mga trabaho. Paminsan-minsan naman ay sumasama sa amin sina Patrick at Obet sa probinsya. At hindi rin nagtagal ay nakapangasawa silang dalawa ng mga babaeng nakilala nila sa Albay. Masayang-masaya kaming mag-asawa dahil sa Albay lamang pala sila makakatagpo ng tunay na pag-ibig at hindi na nila kailangan pang lumayo. Nagkaroon na din sila ng mga pamilya at nakapagpatayo sila ng bahay sa Albay, kaya dumalang na ang pagbisita ni Obet sa kanyang pamilya sa aming probinsya. Noong malapit nang makapagtapos sa elementarya ang aming panganay na anak, ay nagpasya na kami mag-asawang bumalik sa probinsya at doon na lamang maghanap ng panibagong trabaho upang makapiling ang aming mga anak at matutukan ang pagiging magulang namin sa kanila. Dahil medyo tumatanda na rin ang aking mga magulang at may sari-sarili na ring mga buhay ang mga kapatid ko. Naging matiwasay ang aming buhay. Hindi man kami yumaman pero kahit papaano ay nakakawala kami sa isang kahig. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. At sana ay nagustuhan ninyo at marami kayong natutunan buhat sa aming karanasan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.